Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang ating mga paa ay karaniwang ginagamit natin sa paglalakad o pagtakbo. Pero paano kung ang mga paa ay magsisilbing mga kamay upang makapaghanap buhay para sa pinakamamahal nating pamilya? Sa bayan ng Santa Cruz, pakikilala natin si Jason de los Reyes, kung saan nakilala sa kanyang talento sa pagguhit gamit ang kanyang mga paa. Ako si Jason de los Reyes, 48 years old, nakatira dito sa Santa Cruz, Laguna. At ako yung member ng Association of Mountain Foot Painting Artists. Ang kasama ko dito sa bahay is yung wife ko, tsaka yung 3 kong anak, tsaka yung mother-in-law ko. Nung bata ako, hindi naman actually bully. Actually, ako nga yung bully. Kasi nung bata ako, syempre hindi ko alam yung aking, na ako ay may disability. Kasi inborn ako eh. So, ang tingin ko sa, hindi iba sa ibang mga bata. At saka yung mother ko, tsaka yung father ko. Hindi ako tinatrato na may disability. So, hindi ko naranasan yung naranasan ng ibang mga disability na nakadungaw lang doon sa bintana tapos naiinggit doon sa mga bata naglalaro. Ako hindi. Kung maraming bata, doon ako dinadala. So, syempre yung hindi mawawala sa mga bata yung inaatig ka. Ganyan. Pero tingin ko ako yung mas bully. Kasi bata pa lang ako na natutunan ko nang gamitin ko ano yung meron ako. So usually kasi noong time na yon mga bata, yung time namin, uso yung text Jolen, yung mga karaniwang lalaro ng mga bata. So marami ako noon. So ginagamit ko yun para mapasunod ko yung mga kalaro ko. So ako yung nasusunod sa laro. Ako yung pag ayoko tang kalaro, hindi kita kalaro. Tapos, binili ako binili ako ng tita ko ng bike. E noong time na yon, big deal sa mga bata yung may bike. Kasi di lahat naman nagkaka-bike. So, lahat ng bata, gusto akong ipag-drive yung bike ko. So, araw-araw, iba-iba yung driver ko. Pero kailangan, may criteria yun bago ka mag-drive sa akin. So, sunod ka ako, utos ko. At kung saan ako gusto pumunta, doon ako tayo pupunta. So, tingin ko mas bully ako nung bata ako. So, syempre, habang lumalaki ako, nare-realize ko na yung disability ko kasi syempre naiiwan ako eh. Yung mga kalaro ko, nag-aaral. Ako kasi home study ako eh. So pagka bakasyon, doon lang ako nag-aaral. Pagka may pasok, doon naman ako walang pasok. Hindi ako nag-aaral. So baliktad. So parang nagkaroon ako doon ng nalulungkot ako kasi kung kailan bakasyon, ang dami kong kalaro, saka naman ako nandun sa hawak ko yung libro, saka naman ako nag-aaral. So parang nagkaroon ako ng doon, na parang nalulungkot ako, parang syempre parang yung ibang mga kalaro ko, iba nagtatrabaho na, iba kahit nga yung pangit na ugali na kinainggitan ko pa rin dati, yung naging addict sila, ganyan, buti pa sila parang gano'n. So yun yung pinagdaanan ko. Yung parang ganun depression. Kasi dumating ako doon sa point na as in wala na akong ginagawa. Kumbaga, ang naglilibang lang sa akin noon yung mga kaibigan ko kaibigan ko sa amin. So, pag alis nila, wala na.
ulit. So, dumating ako doon sa parang buruing ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, nakita ko yung book. Actually, book siya na maliit. Hindi ko alam kung nasaan yan. Ang title ng book ay Book of Hope. So, hindi ko alam kung ano yung Book of Hope na yun. So, binasa ko siya. Isang page lang. Doon ko na, Bible pala yun. So, nainis ako. Bible pala siya. Tinapon ko siya doon sa ilalim ng kama ko. Ngunit hindi nawala sa kanya ang pananampalataya sa Panginoon. Nakahiligan niya na magbasa ng Biblia at nadiskubre ang kanyang talento sa pagpinta gamit ang kanyang mga paa. Tapos, lumipas yung araw, talagang wala talaga, buring talaga, wala yung mga kaibigan ko, wala na. Kinuha ko ulit siya, binasa ko siya. Ang nangyari, isang page, isang araw, hanggang sa nadatnan ko yung, di ako magaling sa verse, pero ano ko yung tinanong ng mga alagad ni Jesus Christ yung siya, kung bakit ba merong bulag at may disability, kasalanan daw ba nila yun? Sabi ni Jesus Christ, hindi. Kaya mayroong bulag at saka mayroong ibang mga kapansanan para mas makita nila yung kapangyarihan ko sa kanila. So, special pala ako. Doon ko na-realize na special pala ako. Mas nakikita pala nila sa akin yung power ni God. So, doon namulat ako. Doon biglang nabago yung pananaw ko sa buhay na hindi naman pala disability yung meron ako. So, yun. Doon siya nabago. Dumating ako doon sa nakikita natin sa pelikula na nagagalit kay God. No, syempre. Kasi nakikita ko yung ibang mga tambay, sinisira nila yung buhay nila. Iba, nagpapakasira sa drugs, nagpapakalunod sa alak. Iba naman, may kakayahang magtrabaho. Hindi magtrabaho. Samantalang ako, meron akong pangarap, meron akong gustong gawin, meron akong gusto kong tumulong sa pamilya ko, ganun. Pero hindi ako mabigyan ng chance dahil sa disability ko. So, galit na galit ako. Dumating doon sa point na hindi ako nagpe-pray, hindi ako nagdadasal. Tapos, naggalit ako sa kanya. Siguro kasi yung relationship ko kay God, hindi God yung tingin ko sa kanya, kaibigan. Na pwede kang magalit, pwede mong sumbatan, pwede mong kausapin. So yun, simula nung nabasa ko yung Bible, talagang sinabi ko lahat yung sama ng loob ko. Tapos, tawag doon, humingi ako ng tawad. Tapos, sabi ko, ikaw na yung bahala. Yun. Kinumpara ko yung sarili ko sa lumang gitara. Diba yung lumang gitara? Kahit anong ganda ng gitara, pag hindi marunong yung tumutugtog, pangit yung lalabas, di ba? Pero pag yung gitara, kahit sira na, kahit pangit siya, pero pag magaling yung gumagamit sa gitara, maganda yung lalabas na tunog. So, ganun yung kinumpara ko sa akin. Ikaw na yung bahala, ako na yung gitara mo, so, ikaw na yung tumutog sa akin. So, actually, nagpaint ako ng ganun, hinihin ko yun. Wala na nga lang siya. Pero, dun ko inano yun. Yung pagpe-paint, dati pa yun kasi bata pa lang ako, talagang binibili ako ng mother ko ng coloring book, tapos Crayola, tapos ang hilig ko na pag nagbukas ako ng mga dyaryo, magazine, yung mga picture doon binabago ko. Basta makakuha ko ng ballpen, o kahit ano pang sulat, susulat ako kung saan-saan. Pero, hindi ko siya, kumbaga parang, libangan ko lang siya. Yan. Lagi sinasabi sa akin, ang galing-galing kong drawing. Baka maging artist daw ako. Pero hindi ko siya, ayoko maging artist. Hanggang sa siguro mga 17 na, yung kapatid ko, gusto niya mag-aral ng painting. Mayroong isang workshop dati dito Tapos sabi ng mother ko, wag na ikaw, yung kuya mo na lang. So, tinanong ako kung gusto ko. Sabi ko, sige, i-acquire nyo kung pwede ako. Pumayag naman, di yun. Doon ako nag-start nag-aral ako ng painting.
portrait. Dahil sa kahiligan niya sa pagguhit at pagpinta, sumali si Jason sa iba't ibang klaseng kompetisyon. Dahil sa kompetisyon na ito, naging instrumento ito upang makatulong sa pinansyal para sa kanyang pamilya. Noong una kasi, hindi naman talaga siya, libangan ko lang. Kumbaga gusto ko lang magpaubos ng oras. Pero dumating doon sa point na may nakakagusto ng gawa ko, tapos meron nagpagawa na portrait. Naalala ko nung 3 mukha yung ginawa ko. 400 lang yata o magkano lang siningil ko doon. Hindi pa ako marunong mag-pressure. So yun, yung unang binayad sa akin na yun yung pinambili ko ng 2 brush yata. 2 brush lang. Basta nag-start ako 2 brush lang. So, doon ko na pwede akong kumita doon sa ganon. So tinuloy ko na siya. Yan. Tanggap ako ng mga commission. Tapos hindi ko yung kinikita ko doon, hindi ko siya ginagastos kung saan. Basta pag kumita ako doon, bili lahat ng materials yun. Puro aksidente lang lahat eh. Kasi may pupunta lang sa bahay. Sasali ka namin sa ganito unang sinabi ko sa poster making dito sa Santa Cruz. So, noon kasi parang sabi ko kasi noon, lahat ng ibigay sa akin wala akong itatanggi. So lahat. Oo, dumating sa bahay, sali ka sa contest. So oo. Sali kahit na wala akong experience sa contest. Hindi ko paano gumawa ng poster. Sali. Nanalo, gold. Tapos, ilang months, may nag-recommenda na naman sa Olympics. Sasali ka namin sa Subic. So, sali ako sa Subic. Gold ulit. Tapos, hindi ko akalain na yung mananalo pala doon, ipapadala sa ibang bansa. Sa Czechoslovakia, sa FRAG. So, nanalo ako doon, 2 honorable mention. Tapos, pag uwi ko, in-invite ako ng exhibit sa SM Mega Mall. Siyempre, oo ulit. Oo, for 1 week, nandun ako. Hanggang sa nakilala ko yung katabi ng booth ko, yung booth ng Association of Mountain Foot Painting Artists. Nagkakilala kami, naging kaibigan ko yung mga member doon. So yun, doon nag-start. Matagal ko nang alam na may ganong association kasi nakikita ko sila sa TV. Lagi ko sila nakita sa TV, sila Amado, tsaka Jovi, tsaka yung iba pang mga member na. Actually, ninong na namin sila sa kasal ngayon. So, Ninong Amado at Ninong Jovi ang tawag sa kanila ngayon. Doon ko sila nakilala. Nagulat pa nga ako parang na-struck pa nga ako nung nakita ko sila doon. Siyempre, nakita ko sila sa TV na. Tapos, ayun, naging kaibigan kami doon. In-invite nila ako sa kanila. Bago matapos yung exhibit, nakarating ako sa kanila. Tapos, nagkataon naman na namatay yung isang member nila kasi 5 lang sila dito sa Philippines noon eh. So, inano nila ako na mag-apply ka. So, nag-apply ako sa association. Submit ako ng mga paintings. Tapos, yung aking mga yung lahat ng kailangan. So, siguro mga 1 year din bago ako natanggap sa association. Yung association kasi, dito sa Philippines, 5 lang kami ngayon. 5 lang kami. 2 foot, tsaka 3 mouth. So, yung association na yun, nakabase sa Switzerland. Halos 70 countries na kami worldwide. Yung mga members ng association. Yung lahat ng paintings namin ay na ginagawa namin, diretso yun sa Switzerland. Tapos, nire-reproduce nila yung ginagawang cards, calendars, yung mga puzzle, lahat ng mga ano. So, yun. Yun yung ano nung association.
syempre, nagkaroon ako ng trabaho. Kumbaga, naging regular na yung hindi na ako umaasa dun sa commission. Dati kasi, yung tumatanggap ako ng mga portrait, yung mga commission paintings, kung sino lang yung magpagawa, dun lang ako kikita. So, may times na sunod-sunod yung nagpapagawa, na ako naman yung sumusuko. May times naman na talagang wala. So, hindi katulad dito sa station na dire-diretso siya. So, hindi ko na kailangan tumanggap ng mga commission paintings. So, doon na lang ako nagko-concentrate na ako sa station. Hindi naging madali ang takbo ng buhay ni Jason. Ngunit may isang taong hindi nawala sa kanyang tabi at nagsilbing kamay at paa sa kanyang buhay. Ako po si Ginang Marina de los Reyes, 70 years old. Ako po ay nanay ni Jason. Si Jason po ay isang panganay sa 4 na magkakapatid. Lahat sila ay panay lalaki. So, si Jason ay pinanganak noong September 22, 1976. Siya ay talagang inborn na kung tawagin ay paraplegic extremities. Walang kakayahan na mabend yung kanyang kamay. So, mula noon, pinag-aralan niya kung paano niya ito gagamitin. Hinayaan ko siya na kung ano yung kanyang kaya, gamitin niya. Kaya lumaki naman siya na hindi yung hadlang yung kanyang kapansanan. Noon naman kasi, siyempre yung... Okay. Noong una, siyempre, medyo malungkot siya, ganun. So, ang ginawa ko, nakikita ko siyang ganun, tapos butinting siya ng butinting ng mga kung ano-anong bagay. Nandiyan nagagawa ng remote, nagtatahi-tahi ng mga pwedeng mga matahi-tahi, Ang ginawa ko, yung sa bila-bilao lang ng mga art paper or color paper, ibinibili ko siya, tapos sinahayaan ko lang siya mag-drawing, ganun. Para ma-express niya yung nasa loob niya, ganun. Pero talagang, siyempre, may lungkot din. Kasi, hindi siya kagaya ng ibang kapatid na nagagawa yung gusto, nakakapunta kung saan. So, ang ginawa ko, ang kabilin-bilinan ko doon sa mga kapatid niya. Pag napasok kayo, kahit papano, kahit ano pasalubong kay kuya, bibigyan nyo. Or, buti naman yung mga kamag-anak din, mga kalapit-bahay namin, sila ang dumadayo sa amin para maglaro. Hinahayaan ko siya na malibang. Tapos yung tatay niya, pag may nakilalang mga, mga PWD, ini-invite na pumunta sa amin. Tsaka talagang ine-expose ko siya. Talagang ayoko nang siya nakatago sa bahay. Ine-expose ko siya. Mula noon, na-discover naman siya ng DSWD, Municipality ng Santa Cruz. So, nagpa-contest sila. First time yon, nanalo siya doon. Tapos, siya nang ginawang panlaban ng provincial sa Davao. Yun ang pangalawa. So, naka-ano din siya doon. Nakakuha din siya ng first. Tapos, pinadala naman siya ng sa Prague. TESDA, NCWDP, at saka DSWD. Iyon ang mga nag-provide sa kanya ng Tapos nakakuha din naman siya ng 2 category sa Prague. At syempre, tuwan-tuwa naman ako at doon nakilala na yung anak ko. Hindi pala hanggang doon lang siya. Marami pa siyang pangarap. Kaya hinayaan lang namin support kami. Every time na mag-exhibit, kami mag-anak, talagang nakasupport kami. First time niyang exhibit sa Macau. Yun ang kauna-unahan niya exhibit at kauna-unahan niyang labas ng bansa.
Kaya sobrang proud kami. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin yung blessing. At kahit naman siya ay may pamilya na, nakakayanan naman niya na kahit nung una, may doubt ako na baka hindi kayanin. Pero ipinakita niya na kaya naman niya. Lahat kaming pamilya at lahat ng mga kamag-anak ko, talagang walang negative na talagang proud kasi nakapag-raise siya ng pamilya, nakapagpatayo siya ng bahay, at isa pa ay talagang siya, maka-Diyos. Yung family nila, maka-Diyos. Yun ang number 1. Kaya sobrang proud kami. At ang mga kapatid niya, sobrang support din. Hindi namin siya pinababayaan. Isa rin sa mga pinahugutan niya ng inspirasyon ay ang kanyang mga anak, kung saan natututo na rin magpinta at gumuhit sa murang edad. Nagkakilala kami sa bago pa ako nag-member ng AMFA sa association. No, nag-exhibit kasi ako nun sa Macau. Tapos pag-uwi ko, nung kaibigan ko, nag-organize sila ng exhibit diyan sa LSPU. Yung mga pinagsama-sama nila yung mga artists ng mga estudyante doon. Tapos, gagawa nila ng iba't ibang booth. Tapos, kailangan daw nila ng guest artist. So, ako yung naisip na mag-guest. Tapos yun, sinama niya sa akin yung naging misis ko, si Marian. Tapos yun, doon kami nagkakilala. Tapos, naging mag-best friend kami for 8 years. Bago kami naging girlfriend, tapos yun, pakasal na kami. Ay, yung very siya supportive siya. Talaga pag may exhibit ako, nag-a-absent yun. Talagang hindi pumapayag na hindi ako kasama, na hindi siya kasama sa akin. So, ganun siya supportive sa akin. Lahat ng lakad ko, basta't ako may invitation, kasama ko siya. Tsaka yun sa association namin. Siya yung nag-aasikaso ng mga pag maguhulog ako, magsasaglit ako ng mga paintings. Yun. Siyempre, dahil nga yung financial, so malaking tulong. Actually, hindi pa naman tapos nag-aaral pa sila. Pero malaking bagay yung association sa pag-aaral ng mga anak ko. Tulong kami mag-asawa. Tsaka itong bahay namin, galing to doon sa aming dalawa. Yung pinagsikapan namin na maitayo itong bahay na to. Dahil doon sa station. Tunay nga na ang istorya ng buhay ni Jason ay magsisilbing inspirasyon at kapupulutan ng aral, lalo na sa mga katulad niya na may kapansanan. Hindi man binayaan ng karaniwang 2 kamay si Jason, ngunit binigyan naman siya ng isang mapagmahal na asawa at 3 magalang at masipag na mga anak. At sa kabila ng mga naranasan niyang mga diskriminasyon, depresyon, at iba't ibang klaseng hamon sa buhay, siya ay nananatiling matatag at hindi nawala ng pag-asa tungo sa bagong makulay na buhay.